Sa budget deliberation sa Senado, ginisa ni Senador Jinggoy Estrada si Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan tungkol sa kanyang mga biyahe at paggamit ng pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Inungkat din na Senador ang Special Audit Report ng COA na nagsangkot sa kanya sa Peking NGO. Saksi, si Pia Arcangel. I heard that it is your birthday today or tomorrow? Yes, Your Honor. Today or tomorrow? Today, Your Honor. Today. Malapit na pong matapos. So rest assured that I will be very, very lenient with my questions, Thank you, Mr. President. Kung noong una maganda pa ang pambungad na pagbati ni Senator Jinggoy Estrada, maya-maya lang naging mainit ang paggisa niya sa halos 8 billion peso budget ng COA sa 2014. Pinagbigyan pa nga sumagot sa plenaryo ang chairman ng komisyon na nagpangalan noon kay Estrada bilang isa sa mga mababatas na naglaan umano ng kanilang pork barrel para sa mga Peking NGO ni Janet Lim Napoles. 2011, you traveled 9 times. 2012, 10 times. And 2013, 9 times. As of September of this year. Are you aware of it, Madam Chair? I do not count really, Your Honor. Do you think yung 78 million na provided for, yung budget na provided for in 2013, yung bang kalahati ba ng 78 million ay nagugol lang o nagastos dahil sa travels ninyo? Or, Not mine. Or yung bulk napunta, nagastos doon sa travels ng mga local auditors ninyo? As I said a while ago, Your Honor, we spend a lot for travel expenses of our auditors, our teams, who go to the different embassies. Pino na rin ni Estrada ang mahigit 140 million pesos na gastos sa mga computer, pagkuha ng litigation consultant at pagbili ng 2 service vehicle ng COA na galing umano sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program na ayon sa palasyo ay magpapabilis ng pag-unlad ng ekonomiya. So, galing na po sa DAP funds yun. 2012 po kami narilisan ng DBM. Yeah, 2012. Galing po sa DAP. Sir, I cannot, I mean from the records of the DBM now, they say that it came from the DAP. But at the time that we requested... Wala pa ng DAP? Opo. Isa pala sa mga project nito, pambili po ng kotse to ramp up spending. Isa pala sa quick-moving projects na sinasabi ni Secretary Abad, pambili po ng kotse. Di rin natiis ni Estrada na tanungin si Pulido Tan tungkol sa Special Audit Report na ginawa ng COA sa kanyang opisina. Alright. Kapag alam ng implementing agency or head ng implementing agency na bogus ang NGO, isn't it their duty to inform the legislators concerned? Sir, my honest and professional answer as a lawyer, unang-una it begs the question, alam ba nila na bogus yun? Who ascertains? Who determines whether the NGOs are legitimate or not? Sino naman si Raulong senador, sino ba si Raulong legislator ang magbibigay ng pera sa isang bogus NGO? Sa huli, inaprubahan din sa plenary level ang 2014 budget ng COA. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi.